Myths and facts about diabetes, part 2. Doc, borderline lang naman yung sugar ko kaya hindi na ako masyadong nag-aalala. Well, ang ibig sabihin po kasi ng pre-diabetes ay mataas ang risk magkaroon ng diabetes within 10 years. Kaya naman kahit hindi pa ito gaano kataas, mas maganda kung mag-improve na rin ang ating diet at lifestyle. Number 2, Doc, payat naman ako, kaya sure ako na hindi ako magkakaroon ng diabetes pagtagal. Well, according to statistics, kahit tayo ay underweight or overweight, pero wala pong pinipili ang pagtaas ng blood sugar. Lalo na kung mahilig kang kumain ng sweets, processed food, simple carbohydrates katulad ng kanin, palaging stress at palaging puyat. Kasama na rin kung kakaunti lang ang good bacteria mo sa tiyan. Number 3, Doc, simula nang nagkaroon ako ng diabetes, nagkaroon na rin ako ng special diet. Well, when it comes to natural medicine, mahalaga po ang balanced diet at quality ng food. Nakailangan din naman na may mga normal blood sugar. But according to American Diabetes Association, wala na pong kinalaman ng specific amounts ng macronutrients. Instead, nakadepende din po sila sa quality at kind ng food. Like for example, for carbohydrates, instead of simple carbohydrates, katulad ng white rice, mas maganda kung ito po ay palitan ng complex carbohydrates, katulad ng root crops. Kaya naman, kung kayo po ay may hindi na makontrol na blood sugar, mas magandang magpakonsulta na po tayo sa ating mga doktor. Isa rin sa paraan upang mas ma-manage at ma-prevent ang high blood sugar is by taking SUC blocker, dahil ito po ay naglalaman ng mga herbal ingredients na nakakatulong sa pag-manage ng ating blood sugar. Katulad na lang ng turmeric, lemongrass, hawthorn berry, banaba at ampalaya. This is FDA approved at pwede po kayong mag-take nito twice a day after meals. At kung sasamahan pa po natin ito ng tamang diet and lifestyle, mas mabilis po nating makukuha ang benefits nito. Prevention is always better than cure. Stay healthy po!